10K lang ang inutang ko sa home credit. 14K na ang babayaran ko sa loob ng 4 na buwan? Bakit kaya? At ano-ano pa ang mga add-ons at charges na babayaran mo nang hindi mo alam? Yan ang aalamin natin. At sa dulo ng video, bibigyan ko rin kayo ng mga tips para maiwasan ng sobrang gastos at problema sa pagbabayad. So, may bala ka bang manghiram o bumili ng gamit sa hulugan sa home credit? O nakakuha ka na ng hulugan at di mo alam na pwede palang mabawasan ang iyong monthly na babayaran? Isa rin ako sa nag-loan at dito ituturo ko sa inyo ang mga importanteng bagay na dapat alam mo bago mag-installment at mapapadagdag sa bayarin mo buwan-buwan. Bagong lahat, may video na rin tayo kung paano mag-apply sa home credit loan para makakuha ka ng installment. At ilalagay ko rin ang link sa description. So, bumili kasi ako ng gamit sa home credit for the first time at dahil may promo sila na 0 interest at 0 down payment. O diba, napakaganda at magaang pa sa bulsa ang offer nila. So, una kong kinuha ay ang DB Audio Orabit 208 na karaoke. Ito ay ang portable Bluetooth speaker, may 2 pieces na 8 inches speaker, 1000 watts at rechargeable din. May FM, radio, auxiliary, USB at pwede ka pa rin mag-record bukod sa equalizer. Meron din itong dalawang wireless mic na libre at remote control. May option din para sa mga wired speaker at meron din guitar input, take note. At may mobile trolley para hihilahin mo na lang. So, pangalawa ay ang Eureka Single Tub Washing Machine. Ito ay ang EMW 600S. Ito ay basin type 6 ang capacity, rat-proof bottom, 300 watts at merong 1 year warranty. So, kung interesado din po kayo na bumili niyan, click nyo lang po ang view products habang pinapanood nyo ang video na ito. So, ang total price na nabili ko ay nasa 10,000 at pinili ko ay ang 4 months to pay. Ayon sa computation nila, ang 10K total na loan ko ay umabot sa 3,584 pesos monthly installment kaya ang magiging total sa 4 months ay aabot ng 14,000 pesos. Samantala nakapromo yan 0 interest. Ibig sabihin lang yan may mga added charges na naidagdag at hindi ito nasabi o naipaliwanag ng agent na nag-assist sa amin at yan ang hihimayin natin ngayon. So una, ang mga charges ay mayroong required, meaning kasali talaga at mayroon ding optional o pwedeng wala, pwedeng hindi, na pwedeng isama at pwede ring hindi. So for short, mababawasan ito sa total na babayaran mo buwan-buwan. Kaya mas mainam na alamin mo kung para saan at ano ang mga sakop nito kung pwede mong ituloy o hindi. So ano-ano ba ang mga added charges na pwedeng isama o hindi isama o optional? Number 1, ang Borrower's Protection Plan. Proteksyon yan sa iyo kung may mangyayaring hindi inaasahan gaya ng karamdaman o aksidente. Ang cost nito ay kasama sa monthly installment. Take note, ibig sabihin monthly mo rin siyang babayaran. Ano mga benepisyo nito? Una, unlimited online medical consultation, installment waiver. Kapag nasa ospital, dahil sa sakit o aksidente, may cash benefits ka na 500 pesos. Kung inaakala mo naman na ikaw ay safe at malakas pa, ito ay pwede mo i-cancel. Take note, pwede mo i-cancel kung bago ka palang bibili ng gamit sa home credit. Kung nakabili ka na, pwede pa rin i-cancel sa loob ng 15 days matapos pirmahan ng kontrata. Ang epekto nito ay matatanggal ang buong coverage at bababaan ang hulog mo buwan-buwan. Ito naman kung lampas ka naman sa 15 days, matatanggal sa susunod na buwan. Pero ang bayad para sa proteksyon ay mananatili sa kasalukuyang hulog lamang. Ang charges sa akin sa Borrower's Protection Plan ay nasa 350 pesos at monthly mo yan na babayaran. Imagine 350 pesos. So number 2, ang Home Protection Plan. Ito kasama rin Bakit may ganitong opsyon? Sa clause ng Home Protection ang structural damage ng bahay, natural disaster, sunog, baha at kung kayo ay nanakawan. At kasali rin ito sa monthly installment na babayaran mo. Kung madalas na binabaha ang lugar nyo, maaaring sulit ang coverage pero kung hindi naman, pwede rin itong tanggalin. Katulad ng Borrower's Protection Plan, pwede rin itong i-cancel sa loob ng 15 days mula sa araw ng kontrata. So, matatapos ang coverage sa susunod na due date at ang bayad sa plan ay hindi na isasama sa hulog pagkatapos nito.
Kapag lampas naman ng 15 days, matatapos ang coverage sa next due date at hindi nasisingilin para sa susunod na buwan. Ito ay pwede mong piliin o kaya ay tanggihan at ibabawas sa iyong monthly na babayaran. Ang charge sa akin sa Borrower's Protection Plan ay nasa, take note, 297 pesos monthly. Monthly mo yung babayaran, kasama yan sa iyong hulugan. So number 3, ang Loan Extra Care. Ito ay para sa mga benepisyo na payment holiday, change ng due date o kaya ay early repayment. So pwede ka pa rin magpabago ng mga yan. So mga tips para maayos ang iyong loan sa home credit. Number 1, interest. Karaniwang mas mataas ang interest ng home credit kumpara sa bangko o credit card. So siguraduhin alam mo ang kabuuang halaga na babayaran at hindi lang ang iyong buwanang hulog. Number 2, ang loan terms o ang haba ng hulugan. Mas mahabang hulog, mas mahabang buwan ng bayad, pero tandaan nyo mas malaki ang total interest. Piliin ang term na kaya mo pero hindi sobra o mahaba. Number 3, ang processing fee at iba pang mga charges. Tingnan kung may processing fee, madalas idinadagdag yan sa loan. So late payment penalty, laging meron yan, collection fee at kung malilate ka ng pagbabayad. Number 4, ang due date naman at paraan ng bayad. Siguraduhin alam mo ang exact due date. I-check ang mga payments channel, kamukha ng GCash, 7-Eleven o Bayad Center. Mag-set na reminder para hindi ka malate. Malaki ang penalty kapag ka na-late. Number 5, ability to pay o kaya mo bang magbayad. Tiyakin ang hulog ay hindi sasapaw sa budget mo sa pagkain, sa renta at iba pang mga mahalagang gastos. Kung kapos ka ngayon, mas mainam na maghintay ka kaysa mabaon ka sa utang. Number 6, ang insurance o add-on. Yan yung mga pinaliwanag natin kanina. Minsan may inaalok na insurance o iba pang mga add-ons. So hindi ito required at pwede kang tumanggi. Tandaan nyo para bumaba ang monthly payment. Number 7, ang legitimacy at contract. So basahin ng mabuti ang loan agreement bago pumirma. Siguraduhin na verified ang agent at official ang transaction. Number 8, ang consequence naman pag hindi o nang hindi pagbabayad. So pwede kang ma-blacklist, tataas ang penalty at mahihirapan sa future loans. Pwedeng kontakin ka ng collecting team o minsan araw-araw, minsan may harassment pa. So hindi tayo sigurado dyan. So summary tayo. Mga add-on sa loan. Number 1, yung Borrower's Protection Plan. Susunod, Home Protection Plan at yung Loan Extra Care. Kung advantage sa'yo, isama mo sa loan. Kung hindi, pwede mo siyang i-cancel. Tandaan, monthly mo ito babayaran. Tandaan, hindi masamang magtanong lalo na kung hindi mo naintindihan. Gaya din kasi na nangyari sa akin sa sobrang excited ko, di ko na nakita na ganyan pala ang kinalabasan. May video na rin tayo kung paano mag-apply ng loan sa home credit at paano nyo malalaman ang loan offer na ibibigay nila sa iyo. So makikita nyo yan sa link sa description. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.